Kabanata 251. Tinatakot ko kahit ang sarili ko kapag nababaliw ako. Si Torbert Octavius ay kumapit sa palso ni Jay Blade. Ang natitirang tatlong daliri sa kamay niya ay parang bakal. Tinusok talaga ng isa sa kanila ang laman ni Jay. Napahungol si Jay sa paghihirap nang bumagsak ang kutsilyo sa kanyang kamay diretso sa lupa. Walang oras para sa kanya na maglagay ng karagdagang pagtutol bago lumipat si Torbert sa likuran niya na parang kidlat. Ang isang daliri niya ay nagdiin sa fragile nerve sa likod ng ulo ni Jay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jay ang pag-akyat ng kuryente sa buong katawan niya nang bumagsak siya sa lupa sa isang gusot na bunkan. Pagkatapos nito, pumakbang si Torbert patungo kay Connie York, nakangiti mula sa tainga hanggang tainga. Tinubukan niya ang kanyang makakaya upang magmukhang banayad at mabuti ang intensyon, ngunit katutubo niyang ipinahayag ang pangamba kapag tinitigan niya ang kanyang mukha. Torbert hurriedly clarified, medyo nagmamadali ako pagdating ko, binibini. Nadulas sa isip ko na maghugas ng mukha. Mas gwapo ako kay Tyr pagkatapos ng facial routine ko. Tyr. Nang marinig ni Connie ang kanyang mga salita, nabawasan ang tensyon na namumuo sa kanyang loob. Let's go. Ang Kuya Tyr mo ang nagpadala sa akin para iligtas ka. Sa sinabi nito, hindi na hinintay ni Torbert ang pagsang-ayon ni Connie. Pasimpleng niyakap niya ito at lumapit sa bintana. Sa taas na 7 o 8 metro, sinamantalan niya ang liwanag ng buwan at tumalon pababa kasama si Connie sa kanyang yakap, walang tunog na lumapag. Hindi nagtagal, nawala sila sa malawak na gabi. Ang buong buwan ay nakabitin ng mataas sa walang laman na kalangitan. Sa Wolf's Den, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang lobo sa sunod-sunod na kilig. Nakaupo sa isang kotse, nadama ni Connie ang patuloy na pangamba sa kanyang puso. Maaaring dahil sa mukhang pulubi ni Torbert ay nakita niyang naghinala at natatakot siya sa lalaki. This left Torbert at a loss as he coaxed, "Young lady, you don't have to be so nervous. I actually don't like women. Mas gugustuhin kong makitungo sa Zeppelin Way ng iyong sambahayan kaysa sa iyo." Natigilan ang kanyang mga mag-aaral sa kanyang sinabi. Pagkaraan ng ilang segundo, si Connie, na napaka-high stroke, ay napahiya sa kanyang mga salita. Marahil ito ay dahil si Zeppelin Wayne ay pinalaki. Marahas na itinaas ni Connie ang gitnang daliri kay Torbert. You could have said something. So, you're gay. Akala ko may binabalak kang kasuklam-suklam dahil dinala mo ako sa tiwangwang na bulubunduking ito. Kasama mo si Tito Wayne. Natarante si Torbert sa biglaang paggan ni Connie. Lahat na ba ng babae ngayon ay pabago-bago? Young lady, please respect my integrity. My name is Torbert Octavius. Please pronounce my first name with a nasal twang. Tinatakot ko kahit sarili ko kapag nababaliw ako. Walang kamalay-malay na napabuntong hininga si Connie at muling nag-igting ang kanyang katawan. Ang dating mahinang sigaw ng lobo ay lumakas sa kailanawan. Habang lumalakas sila, mas naging balisa si Connie. Kuya Torbert, saan mo ako balak dalhin? Sa isang lugar na masaya. Tinapakan ni Torbert ang gas pedal habang nagsasalita. Hindi nagtagal ay huminto na ang sasakyan sa entrance ng Wolf's Den. Si Connie ay natakot nang hindi makapaniwala. Nakakakilabot na eksena. Para siyang pumasok sa impyernong-impyerno sa isang alternatibong mundo. Napuno siya ng takot at kaba habang bumababa siya sa Wolf's Den, hanggang sa nakita niya sina Zeppelin Wayne at Max Cheever na naglalaro ng chess sa ilalim ng napakalaking puno. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kinakabahang dalaga sa nakita. Tito Wayne, sigaw niya. Umikot-ikot si Zeppelin, tumayo, at sinugod si Connie York. Siya pounded patungo sa kanya tulad ng isang bata na ay wronged. Bukod sa mga magulang niya, siya lang ang karaniwang pinagkakatiwalaan niya. Patay na ang tatay ko. Si Jameson Zink ang naglason sa kanya hanggang sa mamatay. Ngayong nakipagsanib puwersa na si Jay Blade at ang kanyang mga tauhan sa mga pamilyang Griffin at Layton, inalis nila ang Prime City. Inihagis ni Connie ang sarili sa mga bisig ni Zeppelin habang siya ay umiiyak ng malakas, umiiyak sa pagkabigo at kawalan ng magawa. Si Zeppelin ay hindi isa para aliwin ang sinuman. Siya ay isang tao na likas na masama sa mga salita. Magpahinga ka ng magandang gabi. Ayos lang. Magiging maayos ang lahat. At dahil doon, inutusan ni Zeppelin si Max na maghanda ng kwarto para magretiro si Connie. Pero, Tito Wayne. Mula sa likuran, ang boses ni Tyr Summers na may bahid ng hindi pag-aproba ay umalangaw-ngaw, "No buts, you brat. Ang iyong ama ay partikular na nagpadala sa iyo ng iyong ina upang sumilong sa Estados Unidos.
Ano ang dahilan ng pagbabalik mo dito? Kuya Tier. Max, patulugin mo ang babaeng ito. Hindi na nagabalang pansinin ni Tier si Connie. Ang pagiging paiba-iba ng babaeng ito ay halos masira ang kanilang buong plano. Pero, Kuya Tier, ako. Hindi ako makatulog. I do. Pwede mo naman akong samahan kung ganoon. Ano? Hindi inaasahan ni Tier na ganito si Connie. May pag-uusapan pa kami ng Tito Wayne mo. I want to help you guys. This is the York family's business. Gusto kong ipaghiganti ang tatay ko. Gagawin mo lang ang mga bagay-bagay. You'll be doing us the biggest favor of all by being a good girl and going to bed now. Hindi mapakali si Tier habang ipinatawag niya si Matthew Collins palabas ng Wolf's Den. Matthew, dalhin mo ang babaeng ito sa kwarto niya para magpahinga. Bantayan mo ang pinto at kung maglakas loob siyang lumabas, ibalik mo siya sa loob. Oo, Master. Hindi alam ni Matthew ang awa para sa mga babae kahit maganda. Habang buhat-buhat niya si Connie na parang manok, wala siyang choice kung hindi sundan si Max sa silid na inihanda na. Kasunod ng insidente, umupo si Tier sa ilalim ng malaking puno at pinagmasdan ang kalahating laro ng chess sa kanyang harapan. Ang iyong mga kasanayan sa chess ay talagang kahanga-hanga, Senior Wayne. Nagawa mong itaboy si Max sa isang dead end ng napakabilis. Sumama sa kanya si Zeppelin na nakangisi, Kuya Tier, baka matulungan mo si Kuya Max na tapusin ang larong ito ng chess. Ngayon ko lang mahuhuli ang Reyna. Sige. Umupo si Tier Summers at sa isang suntok, ang desperadong sitwasyon ay nabaligtad. Pumalaklak si Zeppelin Wayne at sinabing, Brother Tier, mahigit isang taon, tumatakbo si King York dahil sa sakit ng kanyang asawa. At, ang aming grupo ng mga kapatid ay gumawa din ng gulo ng mga bagay, pagpapabiye sa pamamahala ng mga bagay sa Prime City. Sabi mo, ang kaligayahan ay nasa kasiyahan. Isang taon na lang ang lumipas, at napakaraming tao na ang gumagawa ng mga kawaila hilakbot na pukana. Akala nila sila ay mga manlalaro ng chess, ngunit pagdating sa chess, si King York ang tunay na master. Kabanata 252. Paghihiganti kay King York. Sa puntong iyon, malinaw na nasaksihan ni Tier ang bakas ng paghanga sa mukha ni Zeppelin. Paghanga kay Carson York. Maraming nagsasabi na nasakop lang ni King York ang Prime City dahil nagkaroon siya sa akin, si Zeppelin Wayne. Pero ang totoo, kung wala ang geographical distribution ni King York, hindi magiging posible na masakop ang Prime City kahit na 10 ako, sabi ni Zeppelin. Isang masayang tawa ang ibinigay ni Tier. Ano ang masasabi ko? Si Uncle Carson ay talagang isang natatanging bayani. Ngayon ang mga Fox ay nagpapakita ng kanilang sarili sa Prime City. Oras na nating higpitin ang silo, sabi ni Zeppelin. Well then, wag na tayong maghintay. I'm afraid undue delay would bring trouble, sagot ni Tier. Bukas, kumapang patas ang mga labi ni Zeppelin Wayne. Kung tama ang aking mga hula, bukas ng madaling araw, ang grupong iyon ng mga tao ay magpapakita sa harap ng kabaong ni King York upang basahin ang isang marubdob na pakiusap laban sa kaaway. Ngayon, ang buong probinsya ay tiyak na nagpapakalat ng chismis na ikaw at ako ay nagsabuatan at sinaktan si King York. Sila, nang walang pag-aalinlangan, ay pupunta sa Con City kasama ang isang hukbo para sa ating mga pinuno. Umiti lang si Tier, hindi natutuwa. Con City. Kung manggawas sila dito, siguradong hindi na sila makakabalik. Pero, ito ay dapat na digmaan ng Prime City. Kaya, bakit kailangang dalhin dito ang Con City? Kaya naman, Senior Wayne. Ako hindi pumapayag dito. Napangiti si Zeppelin. Hindi mo gustong salakayin nila ang Con City. Ako, gayon din, ayoko silang umalis sa Prime City. Gayunpaman, ang setup namin ay nasa Prime City lahat. Kaya naman kailangan kong bumalik bago magmadaling araw. Sa sandaling iyon, muling inilipat ni Zeppelin ang isa pang piraso ng chess sa pisara. Bukod sa mga lokal na puwersa ng Prime City, ang insidenteng ito ay may karagdagang pares ng mga kamay na umaatres dito mula sa mga anino. Kaya, dapat ay ipinahayag din ni King York ang kanyang mga kahilingan na tulungan mo kami. Tulungan kaming harapin ang mga kamay na humihila ng mga string. Habang nagsasalita siya, walang kamalay-malay na sumulyap si Zeppelin sa malapit na Wolf's Den at tumawa. Mahirap talagang isipin na ang maliit na lungsod ng Con City ay maaaring maging isang lugar ng kahanga-hanga. Isang mahinang ngiti ang sumalubong sa mga katangian ni Tier habang ginagalaw niya ang kanyang chess piece. Whatever do you mean, Senior Wayne?
Parang hindi ko maintindihan. Umisi si Zeppelin. Alam mo ang ibig kong sabihin. Pahiram sa akin ng isang araw. Paano naman? Isang henerasyon ng mga demonyo ng Prime City. Ang cute. Kung ang eksenang ito ay masasaksihan ng ibang tao sa Prime City, malalaglag ang mga panga. Gayunpaman, umiling si Tyr. Tapat na ang ginawa ko para sa iyo. Paano ako makikinabang dito? Bakit ko sila ipapahiram? Nanliit ang mga mata ni Zeppelin sa mga biyak. Hindi mo kailangan ng pera. Sinabi ni King York na ipinangako niya sa iyo ang kanyang anak. Nanliit ang mga mata ni Tyr nang biglang dumaloy ang lamig sa kanyang gulugod. Senior Wayne? Hindi advantage yan, pabigat. Hindi ko kayang guluhin ang babaeng iyon, si Connie York. May asawa na ako. Mahal ko ang aking asawa at anak. Nakita ko. Itinaas ni Zeppelin ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at tila nag-iisip. Hindi tiyak kung pinag-iisipan niya ang larong chess o kung anong mga benepisyo ang gusto niyang ibigay kay Tyr. Mas mabuting hayaan si King York na makipag-usap sa iyo pagkatapos na malutas ang bagay na ito, sabi ni Zeppelin nang tumayo siya, hindi na nagnanais na ipagpatuloy ang larong ito ng chess. Hindi ka na maglalaro, tinaman ng tingin ni Tyr si Zeppelin. Hindi pa tayo tapos. At, hindi pa ako pumapayag na tulungan ka. Kinawayan siya ni Zeppelin. Hayaan ng senior na ito na iligtas ang ilang mukha. Nakagawa ka ng counterattack ng napakabilis at nagawa mo pang bawasan ang saklaw ng impluensya ko. Hindi mo ba naibigay sa akin ang iyong sagot sa pamamagitan ng larong ito? Sige, ibinalik ni Tyr ang piraso sa kamay niya pabalik sa chess barrel. Then, I'll go with you sa madaling araw. Tapos na. Sumikat ang araw pagkatapos ng tila walang katapusang gabi at agad na tumahimik ang dating mataong aso. Iyon ay dahil ang kulungan ng aso ay nabakant ng lahat ng tao dito. 3 tao ang nakaupo sa sasakyan ni Tyr. Si Zeppelin at Connie. Pinati ng sasakyan ang pagsikat ng araw habang patungo ito sa Prime City. Sa kasalukuyan, Prime City, York Manor. Nang dumating si Jay noong nakaraang gabi, nagpadala siya ng search party para hanapin si Connie. Sumama siya sa kanila, naghahanap sa buong gabi na parang nasisiraan ng loob, ngunit walang bakas ng kanyang kinaroroonan. Dumating sa puntong hindi na siya maganda. Sa York Manor Courtyard, lahat ay natipon sina Jay Blade, Jameson Zink, Shane Griffin, at Xavier Layton. Gaya ng hula ni Zeppelin, sinamantala nila ang pagkakataong bigkasan ng isang pakiusap laban sa kaaway sa harap ng kabaong ni Carson York. Sa puntong iyon, siksikan na ang mga tao sa looban. Halos lahat ng mga bigwig ng Prime City, parehong nasa itaas at ibaba ng lupa, ay dumating na. Pagkatapos ng 2 araw at isang gabi ng malaking pagdanak ng dugo, ang Prime City ay wala na sa ilalim ng kontrol ng York family. Lahat ng tao dito ay sumuko sa malupit na pang-aabuso ni Shane Griffin at Jay Blade. Bagamat marami ang nag-aakusa sa kanila na may mga magaspang na disenyo, nasabi lamang nila ito sa kanilang likuran. Ngayong ang kabuuan ng Prime City ay nasa mga kamay ni Shane Griffin at Jay Blade, kung sino man ang lalaban sa kanila, kamatayan ang magiging pinakamadaling paraan. Buong pamilya ay mapapawi sa puntong iyon. Si Jay ay may puting tela na nakabalot sa kanyang ulo, at umiiyak ang kanyang puso sa harap ng kabaong ni Carson. Kung ang tagpong ito ay masasaksihan ng Diyos, maging siya ay maaantig. Young Master Jay, huwag kang malungkot. Wala na si King York. Mapapansin niya ang pagiging anak mo. Ang pinakakasuklam-suklam ng mga tao ay sina Zeppelin Wayne at Tyr Summers. Nakipagsabuatan talaga sila sa isa't isa para mapatay si King York. Kami dapat ipaghiganti siya, masiglang sabi ni Shane, ang kanyang mga mata ay parang malapit ng manalo ng Oscar para sa kanyang pag-arte. Agad namang sumingit si Xavier, tama, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong demonyong ambisyon si Zeppelin Wayne. Noong gabi bago, sinabi niyang pupunta siya sa Con City para makuha si Tyr Summers. Natatakot ako na sa ngayon, matagal nang kumalat ang pagsasabuatan. Nagawa niyang ayusin ang isang pag-aalsa sa Prime City sa nakalipas na 2 araw. Sa kabutihang palad, nakipagkaisa kami kay Master J at sa wakas ay nasugpo at pinatatag ang pangkalahatang sitwasyon. Ang mga nakapaligid na bigwig ay tumatango-tango sa ibabaw. Ngunit sa kanilang mga puso, lubos nilang hinamak sina Shane at Xavier. Wala silang nakitang anumang pagbabago sa Zeppelin sa nakalipas na 2 araw. Sa halip, naobserbahan nila ang mga pamilyang Griffin at Layton na pinipilit sila, marahas na pinipigilan sila, at pinipilit silang sumuko. Ang mga nakatayo dito ngayon ay pawang big shots.
Sino sa kanila ang hindi matalino? Bagaman maraming bagay ang nanatiling malabo, malinaw sa kanilang isipan na ang mga bagay ay tiyak na hindi kasing simple ng sinasabi ni Shane at ng iba pa. Nakataas ang kanyang mga kamay sa hangin, sumigaw si Xavier ng buong lakas. Ngayon, kailangan nating magkaisa bilang mga tao ng Prime City at patayin ang ating daan patungo sa Con City. Dapat nating ipaghiganti si King York sa pamamagitan ng pagkitaw sa buhay ni Zeppelin Wayne at Pierre Summers. Noong una, walang masyadong aktibidad mula sa mga dignitaryo sa ibaba. Bumaba ang mukha ni Shane habang sinusuri ang bawat bigwig. Anong problema? Wala sa inyo ang gustong magbigay ng hustisya sa pangalan ni King York. Kabanata 253. Ang patay ay muling nabuhay. Maghayganti kay King York. Ang mga dignitaryo ay nagbigay ng marahas na panginginig. Sa loob ng ilang panahon, umalangaw-ngaw ang patio ng pamilya York sa gayong mga pag-iyak. Gayunpaman, tiyak sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa pasukan ng York Manor, "Stop acting. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon. Hindi mo na kailangang pumunta sa Con City kung nandito na tayo." Si Zeppelin Wayne, Pierre Summers, at Connie York ay pumasok sa pasukan. Sa sandaling makapasok sila, isang malaking mandurumog ang sumugod sa kanila. "Zeppelin Wayne, Pierre Summers, naglakas loob ka pa ring ipakita ang mukha mo dito. Kayong mga tao ay may lakas ng loob na patayin si King Carson sa malamig na dugo. Ngayong narito ka na, wala sa inyo ang pupunta kahit saan. Marquis, come to my side. You shouldn't align yourself with them. Ang dalawang ito ang aktwal na salarin sa likod ng pagpatay sa iyong ama." Sa pangunguna ni Shane Griffin at Xavier Layton sa pagsisikap, itinuro ng lahat ang kanilang mga daliri sa Zeppelin at Tyr. Sa kabila ng pag-alam sa lakas ni Zeppelin, hindi man lang sila natakot sa kanyang presensya dahil narito ang mga nangungunang figurehead ng Prime City. Gayunpaman, hindi mapakali si Shane at ang iba pa. Si Zeppelin ay nagpunta umano sa Con City upang maghayganti kay Tyr. Dapat ay may sugat na ang dalawa. Ngunit, bakit parang hindi sina Zeppelin o Tyr ay nagtamo ng anumang uri ng pinsala? Gayunpaman, hindi mahalaga kahit na ang dalawa ay nagawang mag-away. Ang mga dignitaryo ay naruroon, at ang York Manor ay napapaligiran ng mga tauhan ni Jay Blade. Hindi sila magiging kalaban para sa napakaraming kalaban. Ang mga puso ni Shane at Xavier ay nahulog muli sa isang estado ng katahimikan. Si Connie ang unang humakbang, nanunuya sa pagkabalisa. "Jay Blade? Shane Griffin, itigil mo na ang maling pagrepresente ng mga katotohanan. Alam ko ang lahat tungkol sa iyong malisyosong taktika. Si Jameson Zink ang lumason at pumatay sa aking ama, pagkatapos ay nagsabuatan kayong dalawa para sirain ang kapangyarihan ng pamilya York sa Prime City. Kayo ang may kasalanan sa lahat ng ito." Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanya, tumahimik ang dating magulo na looban. Napakunot noo si Shane habang hinihingi sa malamig na tono, "Marquis, paano mo nagagawa ang mga paninirang puri ng mga paratang na ito? Sa tingin ko ay napilit ka ni Pierre Summers. Pinabayaan mo kami, Marquis. Si Pierre Summers ay kaaway ng iyong ama, ngunit ikaw ay magsalita ng pabor sa kanya. Hindi ka namin pahihirapan dahil bata ka pa at ignorante. Halika dito. Ngayon, ipapapatay natin itong dalawa para ipaghiganti ang iyong ama." Galit na galit si Connie habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang lahat, "Hindi ako nagsisinungaling. Ang mga may kasalanan ay sina Jay Blade at Shane Griffin. Please trust me." Ngunit, nanatiling walang malasakit ang mga dignitaryo. Ano ang mahalaga kung nagsasabi ng totoo si Connie? Ang Prime City ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ni Shane at Jay. Ang kanilang mga salita ay kukunin bilang katotohanan kahit na ang bawat salita na kanilang sinabi ay kasinungalingan. Nakasuot ng panluluksa na damit, si Jay ay nagbalasa patungo kay Connie. "Connie, sampal." Hindi siya nagdalawang isip na sampilan siya sa mukha. "Jay Blade, napagkamalan kita. Kahit ako." Huminga ng malalim si Connie. Hindi napigilan ng luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Dadurog ang puso niya. Talaga, tunay na heartbroken. Kahit na hindi niya itinuring na pag-ibig ang relasyon nila ni Jay, palagi niyang iniisip na kaibigan o kapatid niya ito. Si Jay ay kasalukuyang naiwang palaisipan. Si Shane, na nakatayo sa gilid.
ay bumulala sa isang dumadagandong na tono, Marquis, kung patuloy kang matigas ang ulo, tuturuan kita, itong anak na hindi masunurin, ng isang leksyon bilang kapalit ng iyong ama. Habang humihina ang boses ni Shane, maraming matipunong lalaki na may mga bakal na espada ang sumugod. Ang mga lalaking ito ay mga piling mandirigma ng pamilya Griffin at Layton. Maging ang mga dalubhasa na ginugol nila sa paglilinang ay naruroon. Ganun din, lahat ng elite subordinate ni Jay ay naglabasan din. Mahigit sa 100 tao ang pinagsama-sama sa isang nanginginig na dagat ng sangkatauhan. Samantala, mayroon ding daan-daang tao na nakapaloob sa buong lugar sa labas ng patio ng York Manor mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang lahat ng mga taong ito ay pinagsama-sama ni Shane mula pa sa simula. Dalawa ang plano nila ngayon. Isa na rito ang pangunahan ng mga individual na ito sa Con City at kunin ang ulo ni Tyr. Ang isa pang plano ay para sa kasalukuyang sitwasyon. Kung magkakaroon ng biglaang pagbabago at dumating si Tyr at ang iba pa para magdulot ng gulo, naruroon din sila para ibagsak sila. Zeppelin Wayne, Tyr Summers, makakalimutan mo ang pagtakas ngayon. Kinagat ni Shane at Xavier ang kanilang mga ngipin habang nakausli ang mga ugat sa kanilang mga templo. Hindi dahil sa kinakabahan o natatakot sila. Natuwa sila. Tuwang-tuwa dahil matagal na nilang pinaplano ito. Ang nasabing plano ay matagal ng patay sa tubig. Ngunit sa huli, nahuli na nila ito. Kung nagawa nilang patayin si Zeppelin at Tyr dito, tuluyan na silang mapapawi sa kanilang pag-aalala. Pagkatapos, lahat ng Prime City ay nasa kanilang mga kamay. Dahan-dahan nilang ilalabas ang pamilya York sa larawan, pagkatapos ay kunin si Jay. Sa ganoong paraan, sila ang magiging tunay na mga hari ng South River City. Hindi nila maitago ang saya na bumabalot sa kanilang mukha habang tumatakbo ang kanilang mga iniisip. Tulad ng para kay Jameson Zink, mabuti, hindi na kailangan para sa kanila na mag-alala. Hindi siya tubong South River City. Isa siyang spy undercover agent, isang makamandag na ahas na kumapit sa Carson York sa loob ng mahigit 1 dekada. Ibaba mo sila. Kasunod ng utos ni Shane at Xavier, ang mga swordsman ay nagsimulang lumapit sa tatlo. Si Tyr at Zeppelin ay nakatayo sa parehong lugar, hindi kumikibo kahit 1 pulgada sa nangyari. Wala ring tensyon na makikita sa kanilang mga mukha. Just in the nick of time, Tyr spoken up, his voice carrying a hint of banter, Uncle York, komportable ka bang nakahiga sa kabaong na ayaw mong bumangon? Kung hindi ka babangon, kami, puputulan ng mga taong ito. Ang mga salitang ito, tulad ng isang malaking bomba, ay binomba ang madla sa isang iglap. Ano? Ano ang sinabi niya? Saglit, lahat ay tumingin kay Tyr Summers na may mga ekspresyon ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Akala ng marami ay mali ang kanilang narinig. Natulala sina Shane at Xavier. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay mula sa kabaong sa likod ng silid. Pagkatapos, umupo si Carson York sa buong view. Tama iyan. Umupo siya. At, nag-inat. Ano ito multo? Maraming tao ang sumigaw sa takot. Ano ito? Nalaglag ang puso ni Shane at Xavier nang makitang nakaupo si Carson sa kabaong. Kumulo ang kanilang dugo sa takot. What are you all standing around for? Wala na bang mag-aabala pang lumapit at bigyan ako ng kamay? Reklamo ni Carson. Kabanata 254. Hindi masyadong masama ang aking mga kasanayan sa pag-arte, oo. Tatay. Hindi inisip ni Connie York kung nagkunwari o nagdaya ang kanyang ama sa kamatayan. Ang kanyang isip ay walang iniisip habang siya ay nagmamadali patungo sa Carson York. Agad niya itong tinulungan palabas ng kabaong. Siya ay tumingin ganap na kakilakilabot. Nababalot ng mga pasa at may mga palatandaan ng livor mortis na lumulutang, siya ay tunay na tila walang pinagkaiba sa isang bangkay. Napangiti si Carson at marahang tinapak ang ulo ni Connie. Anak ko pa rin ang pinakamamahal sa akin. Parang biglang may naalala, nagdilim ang ekspresyon niya. Di ba pinapunta ko kayo ng mama mo sa Amerika? Bakit ka bumalik? Tanong niya. Masyadong nabigla si Connie para magpaliwanag. Haharapin kita mamaya, sabi ni Carson. Binigyan ng kanyang anak na babae ng medyo nag-aakusa na tingin, umupo siya sa isang upuan sa tabi niya. Pagkatapos ay binigyan niya ng sardonic ng ngiti sina Shane Griffin at Xavier Layton. You can drop the act. I already know that Jameson Zink is a spy from North River City. And I know a long time ago that he was poisoning me on the sly. Pero,
Parang nakalimutan mo na may kaibigan ako na nagngangalang Old Halbert, na isang kilalang manggagamot sa buong mundo. Paanong hindi niya makikilala ang maliit na panlilinlang na ito? Sina Shane Griffin, Xavier Layton, ako, si Carson York, ay naging mabuti sa inyo sa lahat ng mga taon na ito. Huwag niyong isipin na tatalikuran niyo ako. Maging si Shane at si Xavier ay mukhang hindi maganda. Hindi nila maisip kung paano nadaya ni Carson ang kamatayan. Bumagsak ang martilyo nang magsalita si Carson. Si Tyr at Zeppelin ay hindi ang mga antagonist. Ang mga tunay na kontrabida ay sina Shane at Xavier noon pa man. Gayunpaman, tila kakaiba na inilabas lamang ni Carson ang kanilang mga pangalan. Paano si Jay Blade? Hindi kaya pamilya pa rin ang tingin niya kay Jay. Ang mga dignitaryo na naruroon ay nagsimulang magkaroon ng magkakaibang opinyon. Sa buhay pa ni Carson, tila nagkaroon sila ng higit na kumpiyansa. Hindi nagtagal ay nagsalita ang isa sa kanila, Shane Griffin, Xavier Layton, kayong dalawa pala ang may kasalanan. Hindi nagtagal, nagmula sa buong silid ang mga sigaw ng pagtuligsa. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na kalabanan si King York, at nakipag-alyansa ka rin kay Jameson Singh para lasunin siya. Sa kabutihang palad, si King York ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay, kung hindi, siya ay tunay na naging biktima ng iyong mga panlilinlang. Pilasin mo at aminin mo ang iyong mga kasalanan, Shane Griffin. Para kina Shane at Xavier, parang may malaking kumpol ng mga langaw na umaaligid sa kanila. Ito ay isang pakiramdam na labis na nagpalubha sa kanila. Shut up! Sigaw ni Shane bago siya humagalpak ng tawa. Mamaling siya kay Carson, tumatawa pa rin. So what if you cheated death, Carson? So what if you came back to life? Tama iyan. Matagal na kaming gusto ni Xavier na mapatalsik ka. Mahigit 1 taon na naming pinaghahandaan ito. Upang sabihin sa iyo ang totoo, hindi lang ang mga pamilyang Griffin at Layton ang naghihintay sa iyong maldita na asawa na tumaob at mamatay. Kasabwat din kami ng pamilyang Fisher. Who would have expected the appearance of their Summers? This not only wiped all the Fishers, he even cured your wife. What choice did we have? Since your wife refused to die, we have to put you on chopang. I-block sa halip. Si Shane ay naging ganap na masama sa puntong ito. Wala na siyang pakialam sa kahit na ano ngayong nabunyag na ang lahat. Ikaw talaga ay isang matandang soro, Carson York. Napakatalino na kaya mo akong talunin sa sarili kong laro. Kailangan kitang humanga, pero, ano? Paano kung buhay ka? Lahat ng Prime City, sa itaas at sa ilalim, ay nasa ilalim ng aming kontrol sa pinakamasama, hahayaan ka naming magkaroon ng isa pang lasa, Carson York. Ang York Manor ay napuno ng walang tigil at baliw na pagtawa ni Shane. Kagad pagkatapos, nag-hysterics din si Xavier. Kasunod nito, napatawa si Jay, na mas malakas ang tawa niya kaysa sa 2 pang lalaki. Gawin mo. Patayin silang lahat. Ngayon, hayaan ang mga sumusunod sa akin na umunlad, at ang mga lumalaban sa akin ay mapahamak. Sa sandaling sinabi ang mga salita, 12 ng mga eskrimador ang nagsimulang magsagupaan. Gayun din, naganap din ang labanan sa labas ng York Manor. Gayunpaman, hindi rin nagtagal at napatili ang mga mapaminsalang ngiti sa mga mukha ni Shane at Xavier. Hindi pinupuntirya ng mga tauhan nila si Tyr at ang grupo nito. Sa halip ay nag-aaway sila sa isa't isa. To be precise, nakikipag head-to-head ang mga tauhan ni Jay sa mga subordinate ni na Shane at Xavier. Sa pagkakataong iyon, nataranta ang 2 lalaki. Bang, bang, bang. Ang mga lalaki mula sa mga pamilyang Griffin at Layton ay nagpabagsak ng mga light na domino. Ito ay ligtas na sabihin na kaagad, sila ay nagulat at napatay ng mga tauhan ni Jay. Hindi nagtagal, ang tanging mga eskrimador na natitira ay ang mga tauhan ni Jay, habang ang mga mula sa pamilyang Griffin at Layton ay nakahandusay sa lupa. Ito ay halos pareho sa labas, dahil ang mga eksperto mula sa pamilya York ay nakiisa rin sa gulo, na tinutulungan ang mga tauhan ni Jay na manligaw sa mga nasasakupan ni Shane at Xavier. Mabilis at galit na galit, kasing lakas ng kulog. Sa sandaling iyon, natulala sina Shane at Xavier. Natulala rin ang mga nakapaligid na bigwig. Ang natulala na si Connie ay walang pagbubukod, tanging sina Zeppelin, Tyr, at Carson ang may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Uye! Andyan din si Jay. Nakangiti din siya na parang nanunuya sa 2 bafo na gumagawa ng mga kalokohang kalokohan. Kawakas, nag-react si Shane Griffin habang nakatitig kay Jay mula sa kabilang kwarto, na galit na parang isang ligaw na leon. Jay Blade,
Pinagtaksilan mo ako. Tumawa ng walang humpay si Jay at sinabing, Shane Griffin, wala isip ba talaga ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba ako, Jay Blade, ay walang isip para mapilitan ng ilang salita mula sa iyo? Hahaha, alam mo bang lahat ng ito ay dahil kay Ninong? Naglagay ba ako ng isang aksyon para sa iyo? Lumaki ako na walang mga magulang at halos mamatay sa gutom sa mga lansangan. Ang ninang ko ang nagbalik sa akin sa pamilya York. Tinuring nila akong parang anak nila. Pinondohan pa nila ang pag-aaral ko at tinuruan ako ng mga kasanayan. Pati si Connie tinatrato ako na parang kuya kahit na gumawa ako ng masama sa iba, hinding-hindi ko ipagkakanulo ang pamilya York. Totoo na wala akong kakayahan na maging hari, ngunit alam ko kung paano suklian ang kabaitan. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, lumingon si Jay kay Carson at yumuko. Ninong, pinahirapan kita. Ikaw ang nagdusa, sagot ni Carson, na kumikislap ng masayang ngiti kay Jay. Natigilan si Connie. Ang naramdaman niya sa kanyang puso ay mailalarawan bilang isang nakabaligtad na bote na dating puno ng kombinasyon ng 5 lasa. Lahat ng uri ng emosyon ay dumaloy sa kanya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakaharap si Jay. So, it was all an act. Hindi niya napigilan ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata habang binitawan siya ng mga salita. Umakbang si Jay at marahang pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo. Nagsimula ang palabas sa sandaling bumiyahe ka sa Con City upang hanapin ang Dear Summers. Pagkatapos, pinangunahan ko ang aking mga tauhan palabas ng Prime City para harangin siya. Lahat ng nangyari sa villa ng pamilya Griffin noong gabing iyon ay isang act. How about it, my lady? My acting skills are not too bad, yeah. Kabanata 255. Bigyan kita ng magandang oras. Sumigaw si Connie York sa kalungkutan. Habang nagmumuni-muni sa kanyang mga salita at kilos kay Jay, pakiramdam niya ay naukit ang kanyang puso gamit ang isang kutsilyo. Siya ang naging sobrang torpe. Sa sandaling iyon, naantig ang pinakamalambot na bahagi ng puso ni Connie. I'm sorry, Jay. I'm truly sorry. Stop addressing me so formally. Just call me Connie. You're not a servant of the York family, we're family. Ikaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Umalaklak si Jay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung isisiwalat ko ang lahat ng ito sa iyo, ang mga tusong matandang fox na ito ay kukuha ng pain. Ngunit kahit na ito ay isang gawa, ganap kong sinadya ang ilan sa mga bagay na sinabi ko. Tumayo si Connie na nakatulala ng ilang segundo bago siya natunaw sa pagtawa na parang walang isip. Samantala, naramdaman ni Shane Griffin at Xavier Layton na para silang nahuhulog sa malamig na pool. Gayunpaman, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. E ano ngayon? Marami pa ring tao mula sa pamilyang Griffin at Layton sa labas. Kailangan pa nilang mabaygo. Carson York, Jay Blade, nalalapit na ang pagkamatay mo. May mga tauhan pa kaming nakaistasyon sa labas. Sa sandaling ibinaba ang paghahayag, maraming eksperto ang humakbang pasulong mula sa likuran ni Shane. Lahat sila ay napakalakas na mga individual na ginugol ng mga Griffin at Layton families ng malaking halaga upang linangin bilang kanilang mga bantay. Mayroong 7 o 8 sa kanila sa kabuuan, at bawat isa ay may lakas na maihahambing sa guden ng pamilyang Fisher. Patayin si Carson York, tigaw ni Shane. Gayunpaman, sa sandaling iyon, binawi na ni Zeppelin Wayne ang kanyang talim. Ang number 1 fiend ng Prime City ay lumipat. Splish! Splash! Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi iisipin ng mga naroroon na napakalakas ngayon ng number 1 fiend ng Prime City. Sa teknikal, siya ay palaging likas na makapangyarihan. Kaya lang, ilang taon na siyang hindi kumikilos. Ngunit ngayon, nang siya ay hamampas, ito ay maliwanag na ang kanyang mga kakayahan ay tunay na hindi kayang unawain. Ang halimaw na ito ay naging mas malakas kumpara sa dati. Ang mga lalaki ng pamilyang Griffin at Layton ay hindi naiiba sa mga repolyo na nauna sa kanya. Isa para sa bawat slash. Isa sa bawat hakbang. Sa loob lamang ng 10 segundo, ang 7 o 8 eksperto ay bumagsak lahat sa kanyang paanan. Tinuot ni Zippelen ang kanyang sandata. Ang mga tilamsik ng dugo sa espada ay nasengga ng malamig na hangin na nagmumula sa ibabaw ng talim. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang number 1 fiend ng Prime City. Natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Shane at Xavier nang magsitayuan ang kanilang mga balahibo.
Pinaliit nila ang lakas ng number 1 field ng Prime City sa pamamagitan ng isang long shot. At sa sandaling iyon, pumasok si Yashua Murray sa silid kasama ang isang grupo ng mga eksperto sa pamilya ng York. Master York, ang mga lalaki sa labas ay nakipag-ayos na. Yashua Murray, ikaw. Parang nakakita ng multo sina Shane at Xavier. Di ba ikaw? Na. Hahalatang hindi sumipa si Kuya Yashua. Wala ring fishmonger. Dumobol ang tawa ni Jay. Shane Griffin, ako ang gumawa ng tama. Mayroon pa rin akong pakiramdam ng pagiging angkop. Sa kanilang konstitusyon at some red potion, ang maliliit na sugat na natamo nila ay hindi makakasama sa kanila. Pakiramdam ni Shane ay para siyang tinamaan ng kidlat. Nang si Jameson Zink ay gustong patayin ang mga tauhan ni Yashua sa mismong bulwagan ng pagluluksa noong araw na iyon. Malinaw na ngayon kung bakit si Jay ay galit na sumugod upang harapin ang huling suntok sa halip. Noong panahong iyon, inakala ni Jameson na si Jay ay isang walang awa na tao, ngunit ang tinatawag na huling suntok ay talagang isang kasinungalingan. Ngayon, ang mga dalubhasa na dinala ng mga Griffin at Layton ay naasikaso na. At natalo lahat ang mga inilagay nila sa labas. Sila ay ganap na screwed. Hindi pa tapos. Hindi pa tayo tapos. Ha. Si Shane at Xavier ay nagsimulang bumaba sa kabaliwan. Carson York, kilala mo ba kung sino si Jameson Zink? Isa siya sa mga subordinate ng North River King. Alam mo ba kung bakit kami naglakas loob na labanan ka? Katrabaho kasi kami ng North River King. Paano kung natalo mo na ang mga pamilyang Griffin at Layton? Ang North River ngayon ay hindi na ang North River na dati mong kilala. Nagbid sila ng kanilang oras sa loob ng maraming taon at naging makapangyarihan sa puntong hindi mo maisip. Si Jameson Zink ay nagdala ng isang malaking bilang ng mga eksperto sa North River sa oras na ito at sila ay nasa South River City pa rin. Lahat kayo ay walang laban para sa kanila. Mamamatay kayong lahat. Gayunpaman, bago sila makatapos, si Pierce Summers ay tumunog na may mapanuksong tono ng boses, ito ba ang sinasabi mong mga eksperto sa North River? Isang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den. Na pinamumunuan ni na Torbert Octavius at Matthew Collins na nag-escort ng mahigit 20 tao, ang pumasok sa pintuan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bawat isa sa kanila ay hindi sinasadyang naglabas ng nakakatakot na aura ng pagtitipid. Pakiramdam ko ay isang grupo ng mga nagugutom na lobo na may isang maitim na ulap na nakasabit sa kanilang mga ulo ay katatapos lang pumasok. Kuya Tier, ang buong Wolf's Den ay nanghuhuli. Nandito na ang mga taong gusto mong ituloy, nakangiting sabi ni Stephen Cole. Itinapon ng mga miyembro ng Wolf's Den ang 20 tao sa lupa na parang mga patay na aso. Ang kanilang kasalukuyang mga kondisyon ay ganap na hindi maganda na marami sa kanila ay nagkaroon ng bali bawat buto sa kanilang katawan. Si Jameson Zink ay kabilang sa kanila sa isang estado ng pagkataranta. Para siyang natakot na walang alam. Kuya Zink. Hindi matanggap ni Shane ang realidad ng sitwasyon. Sa 20 kakaibang tao, hindi niya napansin si Jameson. Kaya, may kislap pa rin ng pag-asa sa kanyang puso. Kailangan pa niyang magbitiw sa kanyang kapalaran. Iyon ay nang malungkot na humakbang pasulong si Jameson. Tama na Kuya Griffin. Talo na tayo. Puno siya ng dugo at halatang malubhang na sugatan. Walang malupit na insulto mula sa mga tao ng Wolf's Den dahil iginagalang nila siya bilang isang tao. Dumiretso si Jameson sa Carson. King York, nanalo ka. Sa mahigit isang dekada na kitang nakasama, lagi kong iniisip na kilala kita ng husto, ngunit hindi ko pa rin nakikita. Napabuntong hininga si Carson habang nagtanong, Jameson, paano kita tinatrato nitong mga taon? Nakangiting sagot ni Jameson, you treated me like family. Kailan ka nilapitan ng North River King? Patuloy na tanong ni Carson. Taglit na nag-isip si Jameson bago sumagot, simula noong lumaban si Zeppelin laban sa hanghang na espada ng North River na iyon. Oh, napaisip si Carson. Iyon din pagkatapos kong makoronahan bilang South River King. Nasugatan ako ng husto nang sinubukan akong hampasin ng North River King, ngunit ang sword na nasa ilalim niya ay natalo rin ni Zeppelin. Oo, maituturing ding tunggalian iyon. Pinagkanulo mo ba ako para sa kayamanan? Tanong ni Carson. Sumili ang malamig ng ngiti ni Jameson Zink. Nagbigay siya ng halagang hindi ko kayang tanggihan, at nakalimutan mo, guro, na ako ay orihinal na taga North River bago kita pinagsilbihan.
Inilagay ako ng North River King sa tabi mo. Ngunit, hindi mo ba ginawa ang parehong sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga tauhan sa tabi ng North River King? Kaya, walang saysay na magtanong ng napakaraming tanong kung ang nanalo ay gagawa ng mga patakaran, at ang mga natalo ay namumuhay sa mga ito, guro. Oo, ang nagwagi ay gumagawa ng mga patakaran, at ang mga natalo ay nabubuhay ayon sa kanila, sabi ni Carson. Tinenyasan niya si Zeppelin na iniabot sa kanya ang talim sa kanyang kamay. Naglalakad papalapit kay Jameson, pinisil ni Carson ang kanyang mga balikat gamit ang isang kamay, pagkatapos ay personal siyang sinaksak sa dibdib. Itinuring kitang kapatid nitong mga taon. Kaya, ako mismo ang nagpapahatid sa iyo. Para bigyan ka ng magandang pambubugbog. Kabanata 256. Bigyan siya ng 1 inch, at gusto niya ng 1 milya. Si Jameson Zink ay nagluwa ng isang masaganang dugo. Tinitigan niya si Carson York na may dilat na mga mata, mahigpit na humawak sa kanyang kamiseta bago tuluyang lumuhad at ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Patawarin mo ako. Magkapatid tayong muli sa susunod nating buhay. Inugot ni Carson ang espada, at ang malamig na enerhiya na lumabas mula sa talam ay sumangga ang dugo mula sa ibabaw ng sandata. Nanlilisik pa rin ang mga mata niya, bumagsak si Jameson. Inabot ni Carson ang malumanay na pagsipilyo sa mga talukap ng mata ng namatay na lalaki, pagkatapos ay tumayo. Humakbang si Zeppelin Wayne para kunin ang kanyang talam, pagkatapos ay tumingin kay Shane Griffin at Xavier Layton. Kung ang duo ay umaasa kay Jameson para makipaglaban, kung gayon ang estado ng kanilang pag-iisip ay dapat naganap na gumuho sa ngayon. Sa isang mapurol na kalabog, sunod-sunod silang napaluhod. Haring York, mangyaring bigyan kami ng awa. I beg you. Please, I beg you. Ang dalawa ay nagsimulang yumuko kay Carson, inilagay ang kanilang lahat sa kanilang mga pagsisikap. How ironic na ilang sandali lang ang nakalipas, mataas pa rin ang moral nila at akala nila malapit na silang maging South River King. Ngayon, sila ay patungo sa kanilang kapahamakan, kung saan ang kanilang buhay ay walang katiyakan. Si Carson York ay isang Panginoon na karapat-dapat sa kanyang titulo. Ipinakita niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya dapat magpakita ng anumang awa sa kanyang mga kaaway. Huwag mag-iwan ng mga nakaligtas, mahinang sambit ni Carson York. Pagkatapos ay inihatid niya si Connie York palabas ng patio ng York Manor, na sinundan ni Jay Blade at ilang iba pa. Habang papalapit siya kay Tear Summers, itinaas ni Carson ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Little Tear, mag-usap tayo mag-isa. Naningkit ang mga mata ni Tear, at baka sa mukha niya ang sama ng loob. Naayos na ang lahat, ano pa bang gusto mo? Hindi pa naaayos ang usapin. Kakasimula pa lang ng totoong digmaan. Walang magawa si Tear. Kahit ano para sa kapakanan ni Tita Quelch. Ang grupo ng mga tao ay lumabas sa looban ng York Manor. Makalipas ang 1 oras, naituwid ang lokasyon. Ang mga bangkay ni Shane Griffin, Xavier Layton, at ng kanilang mga tauhan ay dinala sa crematorium gamit ang mga truck. Sa loob ng 1 oras, ang Prime City ay muling sumailalim sa malalaking pagbabago. 1 oras na ang nakalipas, nasa kamay pa rin ni Shane at Xavier. Ngunit ngayon, nabawi ng pamilya York ang kontrol sa lungsod. Hindi lamang sila bumalik sa kontrol ng Prime City, sila ngayon ay isang Bar Isles na bakal na walang maglalakas loob na labanan. Si Carson ay hindi nagbago sa paglipas ng mga taon, nananatili bilang ang parehong South River King mula noong nakaraan, sa kabila ng paggastos ng halos lahat ng kanyang lakas sa kanyang pamilya. Sa loob ng isa sa mga pavilion ng York Manor. Si Carson ay dahan-dahang nagtitimpla ng tsaa, habang si Tear naman ay nakaupo sa tapat niya. Silang dalawa lang ang nandoon. Ito ay tahimik at tahimik. Pagkatapos magtimpla ng tsaa, tinulak ni Carson ang isang tasa patungo kay Tear na hindi nagatubili na humigop. Ano pang gusto mo? Pilasan mo sabihin mo. Nagalit ang asawa ko nang malaman niyang nandito ako. Kung hindi ako nagmamadaling bumalik, talagang paiinitin niya ang ulo ko, sabi ni Tear. Lumiko ang mga mata ni Carson sa mga crescent. I never thought you'd afraid of your wife. What a spineless man. Mamantong hininga si Tear. Tinasabi mo yan na parang hindi tayo pareho. Halos maibuga ni Carson ang isang subo ng tiyan nang sabihin niya, katulad mo ako noong bata pa ako. Uncle York, nasa ganoong katanda ka na. Hindi na kailangang makipagtalo sa akin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng malinaw.
Inangat ni Carson ang tasa ng tsaa mula sa mesa at sinabing, sa tsaang ito bilang kapalit ng alak, salamat, Little Tear, sa iyong tulong sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, mahirap para sa akin na gawin ito. Ang planong ito, at kahit na gawin ko, ang mga casualty ay magiging lubhang malala. Ma'am, ungol ni Tear, walang humpay na iniinom ang tasa ng tsaang inialok ni Carson. Ang totoo, hindi pumayag si Tear sa alinman sa mga kondisyong isinulat ni Carson, gaya ng kayamanan, paghahati sa mga teritoryo ng Prime City, o pagpapakasal sa kanyang anak na babae kay Tear. Hindi siya kapos sa pondo, at hindi rin niya kailangan si Connie York na pakasalan siya. At, tungkol sa lupain ng Prime City, hindi rin iyon kailangan ni Tear. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na tumulong ay para lamang kay Heather Quelch, dahil mahal na mahal niya ang mahinhin at mabait na babaeng iyon. Maaaring may kinalaman ang pagmamahal na iyon sa maagang pagkamatay ng ina ni Tear. Ngunit, ang mga kasalukuyang aksyon ni Carson ay nagparamdam kay Tear na parang paikot-ikot sila. Tama ang hula niya. Talagang tinawag siya ni Carson dito ng mag-isa para sa isang layunin. Uncle York, iluwa mo. Inimok ni Tear. Tumango si Carson. Pagkatapos, hindi ako magpapatalo sa paligid. 8 taon na ang nakalilipas. Noong ang Prime City ay nasa kaguluhan, si Zeppelin, ang aking sarili, at ilang iba pa ay gumugol ng maraming enerhiya, ngunit sa wakas ay nagawa naming patatagin ang lungsod. Ngunit, ang Prime City ay hindi kumakatawan sa kanilang lalawigan ng Riverdale, na ibang-iba sa iba pang mga pangunahing lalawigan. Marami sa kasalukuyang mga lalawigan ay pinag-isa, habang ang lalawigan ng Riverdale ay nananatiling pira-piraso. 2 sa pinakamalaking munisipalidad sa lalawigan ay ang North River at South River. Ang North River City ng Prime City at South River City. Tanong ni Tear. Tama, sagot ni Carson sabay tango. Ang North River City at South River City ay dating 2 pinakamalaking munisipalidad sa lugar. Noong mga unang taon, ang lugar ay pinagsama sa isang lalawigan, at ang mga politiko mula sa 2 lungsod ay nag-away sa kabisera ng probinsya. Sa huli, halos natalo ng South River ang North River, at naging kabisera ng Riverdale ngunit, hindi iyon nangangahulugan na ang North River ay mas masahol kaysa sa South River. Tila na-absorb si Tear sa kanyang iniisip. May mga taga North River City na nanggugulo behind the scenes of the happenings in South River. So, you've asked me to come here because you want to talk to me about North River City, right? Tama iyan. Muling tumango si Carson, hindi man lang nagtatago ng kahit ano. 8 taon na ang nakalilipas, bagamat pinawi natin ang kaguluhan at pinag-isang punong lungsod, ang digmaan sa pagitan ng mga dakilang pamilya ay nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. 1 taon pagkatapos noon, nais ng North River na samantalahin ang ating kahinaan at maglunsad ng pag-atake laban sa atin. Si Zeppelin ang muntik nang tumalo sa Sword Freak na iyon mula sa North River sa isang hampas lamang. Nasa huli ay pinilit ang North River King na matakot sa mga kahihinatnan at umatras, nagbibigay daan sa amin upang makaligtas sa krisis. Sino ang North River King at sino ang Sword Freak? Tanong ni Tear. Sumagot si Carson, si Yannick Lloyd, ang North River King, ay isang napaka-ambisyosong tao sa lalawigan. All these years, Yannick Lloyd has been coveting my South River City, biding his time and trying to make a comeback. This time, napansin niya na hindi ako interesadong mag-manage ng ibang mga bagay dahil sa sakit ng asawa ko at sinamantalan niya ang pagkakataon na magsagawa ng kudeta at muntik nang mabaligtad ang Prime City. So, sa kalaunan ay magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng South River at North River. This battle is looming on the horizon. Sa puntong ito, hindi na nagabala si Carson na magpatuloy. Nasabi na niya halos lahat ng kailangan sabihin. Ngayon, hinihintay na lang niya na mag-declare si Tear kung saan siya nakatayo. Si Tear, gayon pa man, ay walang pakialam na humigop mula sa kanyang tasa ng tsaa. Nakita niyang medyo katawa-tawa ang sitwasyon. Uncle York, gusto mo pa bang tulungan kitang labanan ang North River? Hindi ka ba nauuna ng kaunti? Ano ang kinalaman ko sa digmaan ng North River at South River? Kabanata 257. How does Riverdale King sound to you? Parang inaasahan na ni Carson ang magiging reaksyon ni Tear kaya naman hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng pagkagulat dito. Katulad nito, hindi siya kinakabahan. Na para bang mayroon siyang isang bagay na labis na kinaiinteresan ni Tear. Tear, tama ka. Pinuntahan kita dahil gusto kong tulungan mo akong harapin ang North River King, si Yannick Lloyd.
Ito ay maaaring walang kinalaman sa iyo pero, gayunpaman, ginagawa ko ito para sa iyo, sabi ni Carson. Bagamat ikaw ay talagang maimpluwensya sa ibang bansa at hindi mo sineseryoso ang mga sa amin mula sa Riverdale ng Celestial Empire, huwag mong maliitin ang Summers mula sa North, dagdag niya. Pagkasabi ni Carson ay agad na sumimangot si Tyr. Kasabay nito, agad na bumungad sa kanya ang kalokohan. Maging ang kanyang mga salita ay napakalamig, Carson York, iniimbestigahan mo ako. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging malamig ni Tyr, hindi nagpatinag si Carson. Nananatiling kalmado at hindi sumusuko, sinabi niya, tama. I did a background check on you. From the day you heal my wife, I used every relationship and connection that I have to find out who you are. I did it out of curiosity. Anong uri ng background ang maaaring magresulta sa isang kasing bata mo na may ganoong kadalubhasaan sa medisina? Nang makuha ko ang sagot ko, nabigla ako sa buhay ko. Tyr, habang hindi ko alam kung anong klaseng background ang mayroon ka sa ibang bansa, alam ko na ito ay isang hindi mapigilan at nakakatakot na puwersa. Naramdaman ko ito nang madali mong nailigtas ang aking asawa sa Amerika. Tungkol sa iyong pagkakakilanlan sa loob ng bansa, iyon ay mas madaling malaman. Ikaw ang ikatlong tagapagmana ng pamilyang Summers ng North. Ngunit, pinutol mo na ang relasyon sa kanila at pareho kayong may sama ng loob. Laban sa isa't isa, tama. Tumango si Tyr. Tama. I hate them. Little Tyr, habang ikaw ay medyo maimpluwensya sa ibang bansa, hindi mo maaaring maliitin ang kapangyarihan ng mga kilalang pamilya sa loob ng Celestial Empire. Ang Summers family ay isang dragon sa North. At sa pagtatapos ng araw, ang iyong impluwensya sa ibang bansa ay isang dayuhang kapangyarihan. Maaaring hindi mo maibalik ang iyong impluwensyang dayuhan upang labanan ang mga Summer, nakangiting sabi ni Carson. Habang nakatingin kay Carson na may interes, nagtanong si Tyr, bakit hindi ka maging diretso? Pagkatapos ay sinabi ni Carson, ang Celestial Empire ay malawak na ang impluwensya ng mga kilalang pamilya ay nakakaapekto sa lahat ng apat na kababayan ng bansang ito. Sa kabila ng Timog at Hilaga, mayroong tatlong prinsiping lalawigan at ang Imperial Capital City. Matagal na silang umiral sa mga lokal na ito. Ang kapangyarihan ng bawat paksayon ay maaaring maging karibal sa iyong impluwensya sa ibang bansa. Kung nais mong ibalik ang iyong impluwensya sa ibang bansa sa Celestial Empire, kailangan mong isaalang-alang ang kanilang tugon. Sa oras na, sa wakas ay ibinaba mo na ang mga paksayon na ito, maaaring huli na para harapin mo ang North. Isa sa 5 magigiting na general ng Summers ang dumating para sa iyo kanina, hindi ba? At natalo mo siya. Pero, naiintindihan mo siguro na kamakailan lang na-promote si Patrick Reynolds sa posisyon na iyon. Kumpara sa iba pang 4 na general, mas mahina siya. Alam mo ba kung bakit hindi kumilos ang mga Summer pagkatapos ipadala si Patrick Reynolds? Napabuntong hininga na lang si Tyr habang sinasabi, dahil may tumutulong sa akin mula sa loob. Gaya ng naisip ko, naunawaan mo ng mabuti ang bagay na iyon, sabi ni Carson. Ngunit, alam mo ba kung gaano katagal na maaaring tulungan ka ng isang tao? Sa susunod na magpadala ang pamilyang Summers ng isang tao, hindi ito magiging isang taong kasing daling talunin ni Patrick Reynolds. Hindi mo kailangang matakot dahil sa iyong lakas, ngunit gusto mo bang maulit ang nangyari sa iyong anak? And with that, biglang tumahimik si Tyr. Ipinagpatuloy ni Carson, sa makatuwid, ang iyong impluwensya sa ibang bansa ay magagamit lamang upang tulungan ka sa isang sumusuportang kapasidad. Tanging ang impluwensyang hawak mo sa loob ng bansa ang maaaring maging iyong gulugod kung nais mong lumaban sa mga Summer. Gayunpaman, wala ka sa oras. Huwag magsinungaling sa akin at sabihin na maaari mong labanan ang mga Summer kahit na walang tulong ng anumang lokal na impluwensya. Kung magagawa mo, nasa North ka na ngayon. Nang umabot sa puntong ito ang pag-uusap, kinusot-kusot ni Carson ang kanyang mga mata nang maging ang kanyang boses ay kinikilig. Sa Riverdale ay talagang ang pinakamagandang lugar para sa iyo upang bumuo ng iyong mga puwersa sa Celestial Empire. Pagkatapos ng Riverdale, ang South ang susunod. Hanggat maaari kang magtatag ng isang foothold sa South, ito ay magiging mas madali kapag kailangan mong labanan ng Summers family na naman. Let me ask you this one question, Tyr. How does the title of Riverdale King sound to you? Tama. Ang hari ng lalawigan ng Riverdale. Hanggat nasakop mo ang North River, ang ibang mga lungsod sa loob ng Riverdale ay hindi magiging banta sa iyo. Pagkatapos ay tutulungan kita sa pagsakop sa buong Riverdale sa loob ng 3 buwan. Riverdale ang iyong base sa Celestial Empire.
Nakangiting ipinikit ni Tyr ang kanyang mga mata. Uncle York, can I call you an old fox? Habang sinabi mo na tinutulungan mo ako, sa totoo lang, tinutulungan kita. Tawa ng tawa si Carson at sinabing, matanda na ako. Hindi na ako interesadong gumawa ng mga salungatan. Gayunpaman, hindi ko nais na ang aking mga kapatid at ako ay maging alipin ng iba. Kaya't wala akong magagawa kapag ang North River King ay kumilos laban sa akin. Gayunpaman, hindi na ako naaakit sa alinman sa mga ito. Ito ay isang bagay na mas interesado kayong mga kabataan. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng mapayapang buhay bilang ako ay buhay pa, ang aking natitirang mga araw kasama ang aking pamilya. Nagkibit balikat lang si Tyr. To tell you the truth, hindi rin ako interesado dito. That being said, uniting the entire Riverdale should be doable. Uncle York, I can help you defeat North River, and then unite Riverdale. But when the time comes, kaya mo bang kunin ang posisyon ng Riverdale King? Hindi. Kunin mo, sabi ni Carson, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakipagkamay din si Tyr. No, you should. Matanda na ako, sabi ni Carson. Pagod na rin ako, sagot ni Tyr. Ako ang matanda sa iyo, dapat makinig ka sa akin. You need my help. So, you should listen to me. Tyr, pwede ba wag kang masyadong mayabang? Ano ang masasabi ko, ito ay nasa aking kalikasan. Medyo kawili-wili ang dalawang lalaki. Walang sino mang tatanggi sa pagkakataong maging emperador, ngunit pareho silang tumanggi na maging isa. Eto na. Ano ang tunog ng pamagat ng Grand Emperor? Si Carson ay pinipigilan ni Tyr. Si Carson ay isang matapat na tao. Dahil may pamilya na siya, wala na siyang labis na pagnanais para sa kapangyarihan at impluensya. Kung hindi lang dahil sa kailangan ng kanyang followers ng matutuluyan, baka nag-retire na siya noong nakaraang taon. At ngayon pa lang ay naramdaman niyang pinipilit siya ni Tyr na maupo sa trono. Malinaw na naglatag siya ng bitag para kay Tyr. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na siya mismo ang nahulog sa bitag na iyon. Nakipagkamay si Carson at sinabing, mabuti, maaari nating ipagpatuloy ang talakayang ito kung sino ang dapat na maging Riverdale King mamaya. Nasa iyo kung ano ang gagawin tungkol sa pagtulong sa akin na harapin ang North River King. Kahit anong choice mo, at willing ka man na tulungan ako o hindi, magkaibigan pa rin tayo. Ano ang masasabi ko? Parehong may gusto sa iyo ang asawa at anak ko. Sa sobrang kahihiyan, si Tyr ay personal na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Carson. Ipaalam mo sa akin kapag handa ka na, sabi niya. Oh haha. Kinuha ni Carson ang tasa at ininom ang lahat ng tsaa sa isang malaking lagop. Ang iyong tita Quelch ay sumasailalim sa kanyang liver cirrhosis surgery sa Amerika, at dapat ay makakabalik na siya upang makapagpahinga sa loob ng ilang araw. Bakit hindi pa tapusin ang iyong asawa at anak na babae upang magkaroon tayo ng pagtitipon? Tumango si Tyr. Kaya natin yan. Then, that's settled. I still have a lot of matters to attend to beyond these walls, ani Carson habang tumatayo. Tungkol naman sa anak ko, hindi ako sigurado kung bakit siya nahulog sa iyo. You should clear it personally. Of course, sagot ni Tyr. Kabanata 258. Ang tamang bagay sa iyo. Bago ang iyong mga mata. Matapos umalis sa pavilion, inilagay ni Carson York ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa insidenteng ito. Sa halip ay natagpuan ni Tyr Summers si Connie York. Ngayon, sa likurang hardin ng bakuran ng York Residence, si Connie ay hindi na tulad ng dati. Nang tahimik siya, may kakaibang hangin ang dalaga. Gaya ng inaasahan sa obra maestra ng Diyos, huminahon bilang isang dalaga at mabilis na parang kuneho. Dear Kuya Tyr, hindi mo ba talaga ako ikokonsidera? Hindi napigilan ni Connie na magtanong pagkatapos ng mahabang panahon. Parang disappointed ang boses niya. Taglit na nag-isip si Tyr bago sumagot, bakit kailangan mo pang ipilit na ako lang ang kasama mo? Hindi mo nga ako naiintindihan, at marahil hindi ako kasing perpekto ng inaakala mo. At saka, may asawa at anak na ako. Walang puwang sa puso ko para sa ibang babae, kaya nilinaw ko na ang aking intensyon, hindi ba? Sige, kung ganoon. Ipinilig ni Connie ang kanyang ulo, nanlulumo. Siguradong magulo ang puso niya ngayon, at alam ng Diyos ang iniisip niya. Patuloy ni Tyr, napaka-impulsive ng mga kabataan.
May mga pagkakataon na kailangan mong huminto, kalmayan ang iyong sarili, o marahil ay tamasahin ang mga tanawin sa paligid mo. Baka sakaling makita mo na ang nababagay sa iyo ay nasa harapan mo na sa lahat ng panahon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Connie. Isa siyang matalinong babae. Paanong hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Tyr? Sa buong buhay niya, si J-Blade ay tulad ng kanyang Diyos na tagapag-alaga, tahimik na nananatili sa tabi niya, walang pasubali na isinakripisyo ang kanyang sarili at maingat na pinoprotektahan siya. Para sa isang babae na makatagpo ng gayong lalaki na napakatigas ng ulo ay napakapalad. Tumigil ka at tingnan mo. Ipakita mo ang iyong pinakamagiliw na side sa taong nagmamahal sa iyo at hindi sa isang estranghero. Minsan, ang sa tingin mo ay mabuti ay maaaring hindi angkop sa iyo, ngunit ang iyong inakala mong masama ay maaaring ikaw lang ang nakatadhana. Tyr gently patted Connie on her head. Uuwi na ako. Kapag hindi ako babalik, mag-aalala ang hipag mo. Isasama ko ang hipag at pamangkin mo sa susunod para magpakilala. Ikaw, huwag mo nang pagselusan ang hipag mo. Pagkasabi noon ay tumalikod si Tyr at umalis na nakangiti, naiwan si Connie mag-isa sa garden, tulala. Nang nasa labas na ng garden, bumangga si Tyr kay Jay. Nakasuot ng apologetic at nakakahiyang ekspresyon si Jay. Tyr, hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng nagawa ko noon. Ayos lang, nakangiting tugon ni Tyr. Wala ka namang ginawang mali. Sa halip, lubos akong humanga sa iyo, hindi masama. Tumango si Jay. Yung sinabi mo kay Connie kanina, salamat. No need. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tatalikod na sana si Tyr at aalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi naiwasang itanong ni Jay, Tyr, ang grupo ng mga taong nasa ilalim mo, ang bawat isa ba sa kanila ay kasing lakas ni Torbert Octavius? Lumingon si Tyr, nakangiti kay Jay. Bakit? Interesado ka rin ba sa Wolf's Den? Bago pa makasagot si Jay, isang silhouette ang biglang dumaan na parang malamig na simoy ng hangin na bumungad sa kanyang harapan. Hehe, binata, sa tingin ko ay mayroon kang magandang kinabukasan. Interesado ka bang sumali sa Wolf's Den? Ang gawain ng pagprotekta sa kapayapaan ng mundo ay nasa iyong mga kamay. Ang bagong dating na ito ay si Torbert Octavius. Ang lalaki ay umaasal na ngayon na parang isang manloloko na pulubi na minsang nagbenta sa leading male character ng isang invincible power sa isang pelikula. Dahil sa pangyayaring iyon noong huling beses sa mansion ng Griffin, nagkaroon ng likas na takot si J.K. Torbert. Paminsan-minsan ay pinapatakbo ni Torbert ang kanyang mga daliri sa dibdib ni Jay habang nagsasalita siya na nagpapadala ng marahas na panginginig sa gulugad ng huli. Ay, hindi ako masyadong interesado. Kinilig si Jay bago kumari pa ng takbo. Oy, maaari nating pag-usapan ito ng maayos at ang mga kondisyon ay maaaring makipag-ayos, tawag ni Torbert sa kanya. Tinipa ni Tyr si Torbert, mukhang galit na galit. Kapag may nakilala kaming potensyal na baguhan sa hinaharap, hayaan si Max Cheever na pangasiwaan ito. O gumagana rin si Stephen Cole. Mas mabuting manatili ka hanggat maaari. Malungkot na tinitigan ni Torbert si Tyr. Sa totoo lang, gusto ko ring ipasok si Zeppelin Wayne sa Wolf's Den. Kahit medyo matanda na siya, walang limitasyon sa edad ang Wolf's Den natin. Talunin ito, isang sipa na naman ang ibinigay ni Tyr kay Torbert. Nang huminahon na ang mga bagay sa Prime City, direktang pinamunuan ni Tyr ang mga miyembro ng Wolf's Den pabalik sa Con City. Nagmamadaling umalis si Tyr dahil nag-aalala siyang baka mabalisa si Winifred. Humigit kumulang 20 miyembro ng Wolf's Den ang sumakay ng 5 kotse habang pabalik sila sa Con City mula sa kabisera ng probinsya. Sa loob ng kotse, ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay nakaramdam ng hindi pagkabusog. Ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay naging mga baliw sa labanan. Ang labanan ay ngayon ang kanilang pinakamalaking libangan. Si Tyr ay nakasakay sa kanyang sasakyan na kasama si Matthew Collins na nakaupo sa tabi niya at si Stephen ang nagmamaneho. Master, nakakainip ang laban sa pagkakataong ito. Yung mga tinaguriang eksperto ay hindi man lang makatiis. Kailan kaya magkakaroon ulit ng pagkakataong tulad nito para magsaya muli tayong magkakapatid? Patuloy na nagrereklamo si Matthew sa buong paglalakbay. Sa katunayan, nang makipag-usap kay Jameson Zink at sa kanyang mga tauhan, halos hindi natikman ni Matthew ang aksyon. Sahod niya. Bagamat siya ay makapangyarihan, ang kanyang bilis sa mga miyembro ng Wolf's Den ay mas mababa sa karaniwan.
Nang sasalakayin na niya ang isang tao, ang iba pang miyembro ng Wolf's Den ay sumugod sa pananabik at sinira ang kanyang mga target. Walang sapat na biktima upang maglibot. Naramdaman ni Tyr na nakakainis si Matthew, kaya naiiritin niyang sinagot, ilang araw na lang, hahayaan ko na kayong lahat ng saya na gusto niyo. At saka, hindi ba binibigyan kayo ni Max ng mga misyon mula sa dark web? Bakit libre pa rin kayo? Sarcastic na tumawa si Matthew at nagkibit balikat. Karamihan sa mga misyon ay mga assassinations. Master, tingnan mo ang laki ko. Maaari lang akong maging isang tank, hindi isang ninja. Hindi ni kaimik si Tyr. Noon lang, sa unahan sa kalsadang humahati sa Con City at Swampville City, may biglang tunog ng pag-crash. Huminto ang buong sasakyan. Ano ang nangyayari? Kinuha ni Stephen, na nagmamaneho, ang walkie-talkie at tinanong ang mga tao sa likod ng fleet. Mula sa kabilang dulo ay dumating ang boses ni Jamie Sonder na nagsasabing, may isang fleet ng mga sasakyan na puwersahang inabot sa amin at bumangga sa isa sa aming mga sasakyan. Ako na ang bahala sa kanila ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Tyr at sinabing, pakiusapan ang lahat na huwag lumabas. Stephen, sumama ka kay Vanessa. Baka may emergency ang kabilang party. Kung lumabas ang mga ito, who knows what trouble they might cause. Para kay Tyr, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay ngayon ay isang grupo ng mga masungit na bata sa kanyang paningin. May pangangailangan para sa kanya na bantayan sila minsan. At least, bago sila naging mga tunay na mandirigma at bago sila maging nemesis, hindi na napigilan ni Tyr ang pagbabantay. Kabanata 259. Ligtas na pagbabalik. Si Tyr Summers ang 0th member ng Wolf Den. Kaya naman, lahat ng miyembro ay nakinig sa kanya at nanatiling tahimik sa kanilang mga sasakyan. Tinawag ni Stephen Cole si Vanessa Harris para makipag-ayos sa kabilang partido. Pagkatapos ng isang sulyap sa mga miyembro ng Wolf's Den, si Stephen ay itinuturing na pinaka-level-headed. Sa tuwing hindi nag-aamok si Vanessa, mukha siyang normal at tahimik. Gayunpaman, nang magseryoso siya, marami sa mga lalaki sa Wolf's Den ang hindi maikumpara sa kanya. Ang kabilang partido ay may kabuoang 5 sasakyan. Ang isa sa kanila ay isang mataas na sasakyan habang ang iba ay katamtaman lang ang taas. Mayroon pa silang mga slogan sa pag-advertise sa kanilang mga pintuan at nakakalito kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Ang kotseng nagasgas ay ang mataas na sasakyan. Sa sandaling iyon, lumabas sa sasakyan ng isang lalaking nakasuot ng plain glasses at balbas, may kintab ang ugali ng lalaking ito, ngunit sumasalungat ang kanyang mga kilos at salita sa lumalabas na aura. Hindi ba kayo marunong tumingin sa rearview mirror kapag nagmamaneho? Or are you probably blind? Agad na nagalit ang lalaki, at puno ng pagmamataas ang kanyang boses. Alam mo ba kung gaano tayo kabisi? Kanina pa namin kayo binubusinaan sa likod na parang di alam pero bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Wala ka bang tenga? Ang salubing ito ay agad na ikinagalit ni Jamie Sonder na nasa loob ng kotse. All my life, I've never met someone so arrogant. Does he have a death wish? Tumaas ang init ng ulo ni Jamie. Itinulak niya ang pinto, gusto niyang bugbugin ang lalaki, ngunit itinulak siya ni Stephen pabalik. Lumapit sina Stephen at Vanessa sa lalaki at sinabing, bro, kotse mo ang nakabangga sa amin. Di ba dapat mas magalang ka? Magalang. Umisi ang lalaki bago itinuro ang mataas na sasakyan sa likod niya. Alam mo ba kung sino ang nakaupo dyan sa loob? Kung saang lungsod mapunta ang production team namin, ang mga tao doon ang dapat maging magalang sa amin. Production team. Natigilan si Stephen. Bumagsak ang isa sa mga bintana ng sasakyan at lumabas ang naiinip na mukha mula sa loob. Tapos na ba? Bigyan mo na lang sila ng pera at tapusin mo na. Nakakainis. Napakarilag ng mukha na iyon at may light makeup pa ito. Ang mga lalaking naka-makeup ay maaaring maging kaakit-akit para sa mga kabataang babae ngayon, ngunit upang labanan ang mga maniac tulad ni Stephen at ang iba pa, ito ay kasuklam-suklam. Zane Lee. Sabay tawag ni Vanessa nang makita niya ang gwapong mukha na lumabas ng sasakyan. Kilala mo ba siya? Nagtatakang tanong ni Stephen. Tumango si Vanessa. Bago ako magkasakit, mahilig akong humabol sa mga celebrity. This is a celebrity, and he's quite popular. Nang marinig ang mga salita ni Vanessa, ang lalaki sa kanilang tapat ay nagpakita ng bastos na ekspresyon. Akala niya fan ni Zane Lee si Vanessa. Dahil fan ka ni Zane, bilasan mong itabi ang mga sasakyan mo. Kapag na-delay mo ang schedule namin, hindi mo kayang bayaran ang consequences.
Habang nagsasalita siya, naglabas ang lalaki ng halos $1,000 sa kanyang wallet at itinapon ito kina Vanessa at Stephen na parang nagpapaalis ng mga pulubi. Biglang sumuntok si Vanessa at binasag ang salamin ng lalaki. Kumagos ang basag na salamin sa mga mata ng lalaki at agad siyang nagpakawala ng masayang sigaw. Ganyan ba ang mga celebrity? Pagkatapos niyang magsalita ay itinaas ni Stephen ang isang paa at sinipa ang lalaki. Nang marinig ang kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng sasakyan sa likod ng mataas na sasakyan at sa isang iglap, lumitaw ang mahigit 10 maskuladong malalaking lalaki na nakaitim na damit. Ang mga malalaking lalaking ito ay dapat na mga bodyguard na tinanggap ng mga kilalang tao. Bawat isa sa kanila ay mukhang nananakot. Tinakpin ng lalaki ang kanyang mga mata at sumigaw, "Kunin mo sila." Agad na sinugod ng dosenang lalaki sina Stephen at Vanessa. Bam! 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 Ang mga tinatawag na celebrity bodyguard na iyon ay maaaring gamitin upang takutin ang mga karaniwang tao. Ngunit upang harapin ang mga freaks tulad ni Stephen at ang iba pa, dapat ay sinukat nila ang kanilang sariling lakas sa halip. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga tunog ng suntok sa kalangitan. Sa isang iglap, ilang malalaking lalaki ang nahulog sa lupa. Nang makita ang aksyon sa labas, ang mga miyembro ng Wolf's Den sa loob ng kotse ay hindi na napigilan ang kanilang mga sarili, lahat ay gutom na tumalon palabas. "Master, nakita mo rin yan." Nauna silang pumili ng laban, bulalas ni Matthew. Tinimulan ni Matthew na basagin ang kanyang mga buko habang si Tyr ay nakaramdam ng kawalan. Bumukas ang pinto at lumabas siya kasama si Matthew. Nang makalabas si Matthew, bago pa man niya mailabas ang kanyang kapangyarihan, ang mga bodyguard na iyon ay nabura na ng mga miyembro ng Wolf's Den. Walang magawang tumingin si Matthew kay Tyr. "Master, alam mo na ba kung ilang hinaing ang dinanas ko?" Nang makita ang malaking grupo ng mga ganid na freak, ang dating magarbong lalaking iyon ay naparalisa na ngayon sa gulat. Never in his wildest dreams did he imagine na makakatagpo siya ng grupo ng mga agresibo na tulad ng mga taong ito. Clang! Bigla na lang, mula sa mataas na sasakyan ay nanggaling ang mga tunog ng pagkabasag ng salamin. Walang labasan si Matthew para ipakita ang kanyang mga kakayahan, kaya't binasag na lang niya ang windscreen ng kabilang partido. Mayroong ilang mga kilalang tao na nakaupo sa loob ng kotse. Nang makita nila si Matthew na may pangangatawan na King Kong, napatulala sila sa takot. Isa sa mga batang hunk na mukhang nasa early 20s ay nabasa pa ang kanyang pantalon. "Ikaw, anong gusto mo?" Nanginginig na tanong ni Zane kay Matthew na halatang kinakabahan. "Lumabas kayong lahat," sigaw ni Matthew na parang umaatungal na lalaking leon. Nanginginig sa takot ang bawat celebrity sa sasakyan habang si Zane naman ay namumutla. Bumaba ng sasakyan ang grupo ng mga celebrity. Ang mga taong ito na regular na hinahangaan ng karamihan at may mataas na prestihiyo ay kumikilos na ngayon na parang maliliit na sisiyo habang sila ay nakatayo, nanginginig. "Kuya Tyr, dapat ba natin silang bugbugin?" Lumingon si Jamie para magtanong. Ngayon, ang unang lalaking nakalabas sa mataas na sasakyan ay binugbog niya ng kalokohan. Nang marinig ito ng mga celebrity, umiyak pa ang iba sa kanila. Sino lang ang mga taong ito? Masyado silang nakakatakot. Ang isa sa kanila ay napaluhod, humihingi ng awa habang siya ay umiiyak ng naghi-hysterical. "Remember this feeling. This is so much better than the acting you guys show on TV." Kumaway si Tyr. Marahil ay dahil sa kagustuhang magmadaling umuwi para makita si Winifred, hinayaan ni Tyr ang mga taong ito. Pinabalik niya ang mga miyembro ng Wolf's Den sa kanilang mga sasakyan at pinalayas, hindi rin humingi ng anumang kabayaran mula sa kabilang partido. Matagal lamang matapos mawala si Tyr at ang kanyang grupo ay sa wakas ay bumangon na ang mga taong ito. Pakiramdam ko ay naglakbay sila sa pintuan ng impyerno at muling nabuhay. Bumalik sa Con City, hindi sinundan ni Tyr si Torbert at ang iba pa sa Wolf's Den, ngunit sa halip ay sumugod sa Autumn Field Group. Alam niyang si Winifred ay nag-aalala sa kanya dahil sa insidente ng Prime City. Kaya naman, gusto niyang pumunta kaagad sa harap ni Winifred para ipaalam sa kanya ang ligtas niyang pagbabalik. Kabanata 260. Piliin ang brand spokesperson. Sa sandaling iyon, ang Autumn Field Group ay nagsasagawa ng mahalagang pagpupulong patungkol sa pag-unlad ng Autumn Field sa hinaharap. Si Joseph Zia ay may naghanda ng mga materyales para sa pag-unlad ng Autumn Field Group at ngayon ay ipinapaliwanag ang panukalang ito sa iba pang mas mataas na opisyal ng pamamahala. Habang si Joseph ay nasa edad na 60 at nasa tamang edad para sa pagre-retiro, siya ay kasing sigla ng mga kabataan.
Bukod dito, kailangan siya ng autumn field group ngayon. Isang matalinong pagpili para kay Winifred Zia ang tumaya kay Joseph noong una niyang itinatag ang autumn field. Lahat, ang paglulunsad ng aming autumn field brand. Parehong online at offline ay naging napakamatagumpay lalo na para sa online dahil sa lugar ng rekomendasyon mula sa Southern Sophistication, kaya kami ngayon ay naging isang phenomenal brand. Kaya, ang aming kumpanya ay nagpasya na hampasin habang mainit ang plancha at mag-imbite ng isang celebrity na ay endorso ang aming brand. Naganap na sinisiguro ang pundasyon ng pagkilala ng tatak ng autumn field sa pambansang merkado, anunsyo ni Joseph. Bukod pa rito, kung ang aming autumn field ay gustong lumaki pa, hindi ito magiging sapat na umasa sa mga negosyo na mayroon kami sa Con City. Ito ang dahilan kung bakit. Para sa aming iba pang plano. Maliban sa pagpapanatili ng aming bagong tatak. Mayroon kaming upang buksan ang aming mga channel sa Prime City sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng akses sa kabisera ng probinsya. Maaari nating palawakin ang ating sarili sa katimugang rehiyon. Pagkatapos ay sa buong bansa at pagkatapos ay maging sa mundo. Nagtiwala ang mga matataas na opisyal ng pamamahala ng kumpanya nang makita nila ang plano sa pagpapaunlad ng autumn field at ang magandang kinabukasan nito. Sa paglulunsad ng sentro ng lungsod sa lalong madaling panahon, maaari pa silang makakuha ng akses sa mga proyekto sa ibang bansa sa pamamagitan ng bagong platform. Gayunpaman, upang mapalawak ang kanilang sarili sa ibang bansa, kailangan muna nilang bumuo ng matatag na pundasyon. Kaya naman, ang pinag-uusapan ngayon ni Joseph ay ang kanilang mga gawain. Pagkatapos ng kanyang briefing, itinulak ni Joseph ang kanyang laptop kay Winifred at sinabing, President Zia, tungkol sa celebrity ambassador, si Mr. Henry Walker ay pumili ng ilang angkop na artista para sa atin. Ang kanilang mga background, ang profile ng namamahala sa kumpanya, at ang bayad sa pag-upa ng celebrity ay pinagsama-sama. Pakitingnan. Gayunpaman, si Winifred ay kasalukuyang mukhang wala sa sarili. Napahawak siya sa baba gamit ang isang kamay habang pinaglaruan ng isang kamay ang panulat. Parang naliligaw ang isip niya, pero walang nakakaalam sa iniisip niya. President Zia. President Zia. Paulit-ulit na tawag ni Joseph, ngunit walang tugon mula kay Winifred. Medyo nawala ng magawa si Joseph, kaya nagtaas siya ng boses, Winifred. Kawakas ay natauhan na si Winifred. Mabilis siyang tumingin kay Joseph at nagtanong, second gra. No? Vice President Zia, ano yun? Hindi nakaimik si Joseph. He had never seen Winifred this preoccupied. President Zia, what's wrong? Wala. Agad namang umiling si Winifred. Vice President Zia, ituloy mo ang sasabihin mo. Hindi lamang si Joseph kundi ang buong grupo ng mga nakatataas na opisyal ng pamamahala ng autumn field ay nakaramdam din ng kawalan ng magawa. Napakaraming effort at sinabi ni Joseph, pero ni isang salita ay walang pumasok sa utak ni Winifred. Uulitin pa lang ni Joseph ang mga planong binanggit niya kanina nang biglang bumukas ang mga pinto ng kwarto. Winifred. Here. Si Winifred na na-distract bigla ay parang naturukan ng steroid. Bigla siyang tumayo. Ang malaking batong iyon sa loob ng kanyang puso ay sa wakas ay naiangat. Bagamat halos isang araw na lang mula nang mawala si Tear, kay Winifred, parang isang siglo na ang lumipas. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-alala si Winifred. Pagkatapos ng lahat, ang Tear ay nakikipag-ugnayan sa Riverdale Province's Prime City at alam ng buong probinsya na nilason ni Tear ang South River King, si Carson York. Tear, nangingilid ang tuwa sa mga mata ni Winifred. Wala na siyang pakialam sa kanyang mga pagpigil o kung may mga tao sa paligid at pasimpleng lumipad sa mga bisig ni Tear. Ganun na lang niyakap ni Tear si Winifred kaya hindi komportable ang lahat ng tao sa kwarto. You're back. You're finally back. I was so worried. So worried that you wouldn't come back. Habang humiikbi si Winifred sa mga bisig ni Tear, naramdaman ni Tear ang init na kumalat sa kanyang puso. Kawakas ay naunawaan ni Joseph, Graham Davis, at ng iba pa kung ano ang mali. Matino nilang pinaalis ang ibang management officers at iniwan ang malawak na conference room na ito kina Tear at Winifred. Bago siya umalis, maingat na isinara ni Joseph ang pinto para sa mag-asawa. Marahang hinahaplos ni Tear ang likod ng ulo ni Winifred, nakangiti habang sinasabi, ano ito, kung sino ang asawa mo, bakit kailangan pang mag-alala? Ano bang meron sa mundo na maaaring maging hamon sa asawa mo? Pero Tear, sabi ni Winifred. May nakalimutan ka na naman ba? Tanong ni Tear. Hobby. Pinaon ni Winifred ang ulo niya kay Tear at patuloy na tinatawag niyang hobby.
Nakaramdam si Tyr ng kaligayahan. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang maputlang anyo ni Winifred, nakaramdam din siya ng sama ng loob. Hindi ka ba natulog kagabi? Tanong niya. Hindi ako makatulog, sagot ni Winifred. Ano ka ba talaga, pang-aasar ni Tyr? Tanong ni Winifred, Hubby, how did things go in Prime City? Inaasikaso na ang lahat. Si Carson York ay hindi patay, at isa lamang itong pamamaraan na naset up ko sa kanya ng maaga. Natatarantang nakatingin si Winifred kay Tyr. This matter is quite complicated. I'll tell you about it when we have time, sabi ni Tyr. Sige. Sa katunayan, hindi masyadong interesado si Winifred na malaman kung ano ang nangyari sa Prime City. Kailangan lang niyang malaman na ligtas si Tyr, at sapat na iyon. Ilang sandali pa ay nagyakapan ang mag-asawa bago tumahimik. Ano ito? Tanong ni Tyr habang tinuturo ang mga celebrity profile na inihanda ni Joseph. Sa wakas ay nanambalik ang pakiramdam ni Winifred. Nagmuni-muni siya ng ilang segundo habang inaalala ang mga planong binanggit ni Joseph kanina bago sumagot. Ang pagtatatag ng tatak ng Autumn Field ay mahusay na tinanggap sa online at offline. Kaya, nagpaplano ang aming kumpanya na kumuha ng isang celebrity para i-endorso ang aming tatak. Habang nagsasalita siya, binuklat ni Winifred ang mga profile sa screen at sinabing, Tyr, you have a really good eye. Can you give us an opinion? These celebrities were chosen for us by Mr. Walker. Hinawakan ni Tyr ang kanyang baba at sumagot, medyo mahina pa rin ang foundation ng Autumn Field, kaya hindi na kailangang kumuha ng sikat na celebrity. Kung gagawin natin iyon, hindi natin masasustain ang momentum. Tumango si Winifred. Tama. Ang pagkuha ng isang sikat na celebrity ay kailangang maghintay hanggang sa maging matatag ang pundasyon ng Autumn Field. With that, kinansela na lang ni Winifred ang mga nakalistang celebrity sa top row. Sa karagdagan, ang mga damit ng Autumn Field brand ay pangunahing pambabae kung kaya't ang mga male celebrity ay maaaring iwasan din. Ang estilo ng taong ito ay dapat na pino, nakakapresko, at dalisay. Ang tipong parang isang batang diyosa ay mas babagay sa konsepto ng disenyo ng ating Autumn Field. Kaya sa tingin ko, hindi si Faye ang pangunahing pamantayan sa pagpili ng aming ambassador sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, mahusay na pagkakalantad na ibinigay ng mga bagong channel sa media. Hindi na kailangan ng mga sikat na celebrity outfit design concept at higit sa lahat, magiging banal siya pagkatapos na maisuot ang makalangit na nilikha na Autumn Field, dagdag ni Tyr. Napakurap si Winifred na tuwang-tuwang nakatingin kay Tyr. Tyr, pareho ka ng iniisip ko. Dito, tingnan mo at tingnan kung may gusto ka rito. Mayroong humigit kumulang 20 celebrity sa screen mula sa A-listed hanggang C-listed. Maingat na inis ka ni Tyr ang mga kandidato bago tuluyang sinabing, Winifred, I already have my pick. Ano naman sayo? Para hindi siya manghula, kumuha si Winifred ng panulat at papel. Nakakuha ka rin ng isa. Bakit hindi natin isulat ang ating napili at tingnan kung nakuha natin ang parehong tao? Oo naman. Umiti si Tyr at isinulat ng malinaw ang pangalan ng kanyang pinili. Tinulat din ni Winifred ang kanya. Pagkatapos nito, ipinakita nila sa isa't isa ang kanilang mga papel at ito ay ang parehong tao na si Snow Fenner ng Brilliant Media.